Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon yata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko, doon ay panultihon sa kinaanman, non potest esse diuturnum coenum subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Why pangatarungan nga mulungtad kung was kamatuoran ay pasukan. Sa Sirach 34:8 sa Biblia, the book of Sirach chapter 34 verse 8, nagingon ang Diyos, nagpaybaw ka nato nga ang labing dako sa tanan nga kaalam o ang labing hataas tanang kinadman maong pulong sa Diyos. Mao na nga ang pulong sa Diyos mo itong sukaranan o gani ang mga dugma sa simbahan dili matawag og dugma kung way gisukaran, way gibasihan sa balaang kasulatan o sa apostolic tradition. Mao na ang dugma. O kung kinsa man tong supak sa dugma sa simbahan, dili na siya Katoliko. He ceases to be Catholic if he contradicts the dogma. Mao na nga agig pagsunod sa pagtulunan sa atong simbahan, mo sunod kita o muila kita sa kamatuoran. Sama sa atong fundamentals of the Catholic faith regarding God, ang Diyos mao ang labing makagagahom sa tanan sa Genesis 17:1. Ug ang Diyos Espiritu, San Juan 4:24, ug ang Diyos eternal, way sinugdan ug way katapusan. Sa Salmos 90 versikulo 2, ikaw Diyos mauna, wa pa ganing langit ug yuta, ikaw mauna. Ikaw way sinugdan ug way katapusan. So, mao ning mga kamatuoran sa atong pag-ila sa Dios. Unya atong nasayran nga ang Dios nagalangkob nini ang tuo ka persona, the Father, Yahweh, the Son, Yeshua or Jesus, and the Holy Spirit, the Paraclete. And they are one, equal and eternally living. Nasa Teaching of the Catholic Church niya sa akong gihuptan nga libro, Teaching the Catholic Church, nagingon sa pahina 91 sa Teaching the Catholic Church. Ang Diyos nagalangkob sa to ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, ug sila tumba sa gahom, ug sila diha sa way sinugdan ug way katapusan. And that is the meaning of eternal. Diha na siya eternally living, nga naglungtad sa way sinugdan ug way katapusan. So the three divine persons are eternal and they are not subject to change or death. Kung uban ka nato niya si Carlo Badenas o sa mga serious Catholic Charismatic Youth Groups, niya sad si Brad John Porca sa itong igala nga kanunay magpaambit sa mga pung sa Dios sa Catholic faith. So atong sugdan pag pamati
si Brad John Porca. Daghang salamat Brad Sok, mayong hapon, mayong gabi, mayong buntag sa tanang maabot nato dinhi sa Kabisayan ug Mindanao. Nya labi na usab diha sa Lapu-Lapu. Salamat ni Brad Romeo Danyo nga abi-abi ta natong Domingo dito sa ilang lugar nya gidalata nya na po duha ka chapel ditong murag sugdan nya ug makuhon kita ta diha sa Grand Mall Merkado nang bag-ong chapel din ha. So makuhon nya ato sa mga pamusta na ni Brad Lukinggo diha sa Mabulo o ni Monsignor Casarin o sa Kaparian diha sa St. Joseph Paris nga panguluhan ni Padre Binitao. Akong mangutana Brad Sox bago pa man tong imong hisgutan. Kining San Juan 4:24 na ba day doktrina Brad Sox nga anhi magsugod sa mga lokal nga ipahayag kay sa akong tanaw paminaw anang God died issue Brad Sox. Ako mang natanaw nga murag maghimo magdoktrina gikan sa lokal ngadto man siguro sa Vatikano magsugod o didto ba sa Vatikano magsugod kanang issue Brad Sox nga ang Dios namatay literal. Palihog ko kung tubagan ni Brad Sox kaya naglibo ganing nagapangutana sa tuwa. Ang labig yung dako ug gamhanan nga sukaranan sa mga doktrina, labi na sa mga dogma, mao gyud ang sacred scriptures, ang balaang kasulatan. Mao gani ningon si Jesus kung magpabilin mo sa kong mga pulong, mahimo mo nga kung tinuod nga mga tinunan. May bawo mo sa kamaturan o ang kamaturan makaluwas kaninyo. Si Jesus mingon, amahan ko balaana sila sa imong mga pulong o ang imong pulong kamaturan. So, dini makita nato nga kunon sa man ang gusto natong dawaton nga kamaturan, panudlo sa simbahan na gituko ni Kristong Iglesia Katolika, doon na kinay basis balaang kasulatan. Unya ang misagup sa husto nga pagtulunan kanang ginganlan nato the Church Fathers, mga santos padres sa Iglesia, gikan sa karaang panahon sa Manila ni San Ignacio sa Antioquia, nila ni San Agustin, o guban pa nga mga Church Fathers nga nailang bantog kayo sa pagsagup sa pagtulunan sa Biblia o naumol nga doktrina ang dituan. Muna sa imong pangutana nga, no saan ni magsugod ang God died literal, wala na magsugod sa Church Fathers. Doon na tayo libro nga Church Fathers, panudlo sa mga santos padres. Naway usan nila ningon nga God died literal. Nga Diyos namatay. Literal yun nga namatay. Kaya unsa may literal? Unsa may literal? Kung natin basahon ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 116, literal is the meaning that is conveyed by the words of the scriptures. Magisgot kita sa mga butang nga tinuhuanon, religious. Nya, i-sod na to ang puong literal, doon na gyud mabasa sa Biblia. Because this will be conveyed by the words of the scripture. Maraming tag God died literal. Asa man nato mabasa na sa Biblia? Kaya literal magha. Wa tayo mabasa na. Doon ay yan na nato komunikatio idiomatum sama sa Buhat 3:15 nga inyong gipatay ang tinubdan sa kinabuhi. So kanang tinubdan sa kinabuhi mao ang Dios. Ya inyong gipatay. Buot sabot si Kristo ba? So namatay. Pero kinsa man hae man sa hypostatic union. What is hypostatic union? Ang divine person doon ay duha ka kinaiya pagka-Diyos ug ang iyang pagkatao. So, ang divine person ba ang namatay? O kinibang divine person nga mong Diyos ang namatay? O ang iya bang tawhanon nga kinaiya? Sa ato lang kung galingon dito katubag na. Pero St. Peter, the first pope, answered, indeed, Christ died in the flesh, but enlivened in the spirit. Nana sa 1 Pedro 3:15. Namatod pa niya nga si Kristo namatay siyang pagkatao, pero buhi kanunay si Espiritu. So kitug-anan ta, ganining duha ka natura, kinaiya ni Kristo siyang divine person,
pagka-Diyos o pagkatao, ang iyang pagkatao mo'y namatay. Miyuta, kuan man lagi, paangkon man na, predicated to the divine person man. So namatay ang divine person, no, break ka. Ang divine person o pagka-Diyos usara na. O why Diyos nga mamatay. Asa man na mabasa ang usara. Niya sa Teaching of the Catholic Church, page 85. Nayo din nga, at the same time, the divine person and nature are one in reality. At the same time, one the same reality. Sa ito pa kanang divine person o pagka-Diyos, o sarag yun na. One the same reality. So di namin nun nga, namatay ang divine person o mamatay ang pagka-Diyos, that is heretical. You are dividing, you are breaking up. The divine person and Godhead is one. O sarag yun na siya, di ka kaingon nga, duha na, mamatay ang divine person niya, wa mamatay ang pagka-Diyos, that is heretical. Sa Fundamentals Catholic Dogma, page 155, doon ay usa ka pare batos, Gilbert, sa konsilyo, nagihimo sa panahon, sa karaang panahon, gideklarar siyang usa ka irihi. Nga naman, he rejected the identity of God and Godhead. Rejected the God and Godhead. He rejected the identity of God and Godhead. Kaya kanang identity sa God and Godhead, identity, ang God, yes, that is the person. Godhead mo na iyang kinaiya, pero ano magkabuwag. So ito ko niya nagideklara siyang usa ka irihi because of that somewhat heretical statement. So, muna John, naman muna ito pagsulti nga, sa imong pangutana, nagsugod ba na sa panahon sa mga apostoles, o mabasa ba na sa Biblia, o nagsugod ba na sa mga church fathers, mag-ulan ng daman o mga katarungan o gunahuna sa pipila ka mga Katoliko nga tingali wa nila hatagi gibugaton ang dogma about God. God is all-powerful, almighty. Genesis 17:1. Ang Diyos, Espiritu, San Juan 4:24. Ang Diyos way sinugdan o way katapusan. Na Salmo 90, versikulo 2. Busa, anha sugdas Biblia, pagpangita kung doon na ba'y God died, literal. Kanaingon you kill the author of life, it does signify nga God Himself maugi namatay. Kung nili matun pan San Pedro, ang iyang pagkatao mo'y namatay. Dili ang iyang pagka-Diyos. Sa Catechism of the Catholic Church, kining libro ha? Catechism of the Catholic Church, page 56. O sige, pamong din arit ang magsugod sa 56 dahil sa 57. We also see with the strictest truth that God died. Sa hugot nga pagkasulti, makaingon ta sumala sa kamatuoran nga ang Diyos namatay. Pero doon naman ay kahulugan. Wa man natapusan niya. Ngayon din and it regards the several parts of this article, that burial, passion, and also death applied to Christ Jesus, not as God, but as man. To suffer and die are incidental to human nature only. Nga sa ato pa, gipaybaw kita. Nga kanang kasakitan, pagkalansang sa krus, o kamatayon, ipahamtang na diya kang Kristo siyang pagkatao, dili siyang pagka-Diyos. Kanya, to suffer and die are incidental to human nature only. Ang iyang kasakit o kamatayon, kahimtang na siyang tawhanong kinaiya lamang. See? Sa iyang tawhanong kinaiya lamang, kanang lamang only. Sa ito pa, mo na ibot pasabot, nga kanang ingon nga God died, it is the human nature, one of the natures of the holy divine person, Christ, nga ang iyang tawhanon kinaya mo'y namatay. Pero gingon na ito ang Diyos namatay just to raise up that the possessor of the nature is the divine person. But the divine person is not affected by death. Why? Because God is immortal
And God is spirit. Ug kanang immortal, buot sabot, dili mamatay, ang espiritu sa dili mamatay. So mula nga itong pasiunang tubag ni Brad John Porca, unya niya si Carlo Bardenas, so sa mga Serious Catholic Charismatic Youth Groups, atong paminaw. Dagang salamat Radsok ug mayong gabi ug mayong adlaw. Aga dining maabtan ni natong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya sa di pa ko mangutana Radsok, greetings nako sa among kuraparoko kanato si Father Anthony Murillo ug labi na ni Brad Michael Cabunilas ug ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. Maayong paglantaw kanatong tanan. Ang akong pangutana Radsok bahin niining pamisa. Kaya kitang mga Katoliko Bradsok, panahon kung magpamisa kita, sama ng pamisa sa patay, doon nagyoy mga presyo Bradsok. Unya, ang uban gani, doon ay presyo nga 2,000, ang uban 500. Nya matod pa sa itong mga kaigsuunan nga mga protestante Bradsok, nga klaro kayo Bradsok nga gipanapi ta sa atong simbahan niini, kay doon na magyoy presyo. Unya, kung di walay, kung pagpamatuod Bradsok nga doon na gyoy presyo, kay doon na may resibo Bradsok, kung magpamisa ta sa patay. Nya matod pa sa atong mga kaigsuonan nga mga protestante Bradsok nga kini Bradsok usa ni siya ka negosyo sa atong simbahan. Niya kung basahon nato ang Biblia Bradsok sa Mateo 10:8 nag-ingon si Kristo dinhi, pagaayuho ninyo ang mga masakiton, pagahinluan ninyo ang mga sanlahon, pagabanhawon ninyo ang mga minatay, pagahinginla ninyo ang mga yawa, gidawat ninyo sa walay bayad, nan ihatag usab ninyo sa walay bayad. Dinhi sa mong teksto Bradsok nga matod pa sa tong Ginoo nga dapat wala gyud bayad. Nya ngano kitang mga Katoliko Bradsok, panahon nga magpamisa ta bunyag, nganong doon na may presyo Bradsok, nganong doon na may bayad Bradsok. Palihog ko pagpatinawan Bradsok. Salamat kayo, Carlo Bardenas, sa imong pangutana. Bisan ang tamdanan sa tinuhuan sa bagong tugon, doon ay kadugtungan sa tinuhuan sa daang tugon. Sa daang tugon, doon ay nga patriarchal religion, itong ipanguluhan ni Abraham, o doon ay Mosaic or prophetical religion, panguluhan ni Moises. O sa katapusang mga adlaw, ang tinuhuan nga Kristohanon nga makailapon, Iglesia Katolika, gipanguluhan o gitukod ni Kristo. So kung matutas daang tugon, doon ay mga halad nga gibutangan Diyos sa mga karaang panahon sa ilang lagda. Dini sa Leviticus 27:1. O ang Diyos misulti ni Moises, isulti mo sa mga anak sa Israel, ipamulong mo kanila. Siya diyang usa ka tawo magabuhat og linain nga panaan alang sa Diyos sa mga tao, alang sa Diyos sumala sa imong pagbanabana. O sa imong pagbanabana, mao ang mga lalaki sukad sa kapaan katuig hangtod sa kanuman katuig, gikan sa panuigon sa imong pagbanabana, na presyo ang ilang halad, 50 ka siklo nga salapi. Ingon ni ana ang mga paghalad. O kung siya babae man, sa imong pagbanabana, maong 3 ka siklo. Yun talay mater na to na kining atong kwarta, 50 kaliman ka siklo, butang ta mga 300 ba? O, ya kirin 30, mga ang mga babae nga may banabana, 3 ka siklo. Sa ito pa mas minus ang sumabay. Kung sukad sa 5 katuig hangtod sa kapaan katuig, ang panuigon, mauman pagbanabana, nini, lalaki, kapaan ka siklo, babae, 10 ka siklo. This is a matter of naming the money amount sa daang tugon. So doon ay bayad. Doon ay gitudlo. Ugang nagtudlo natin, dili si Moises lang. Ang Diyos, misulti kang Moises, nga mauni ang ilang halad doy tumpas. O, ang usa ka lalaki nga sukad sa kawaan 20 ka tuig ngadto na sa 60 ka tuig, ang iyang panuigon sa imong pagbanabana 50 o kaliman ka siklo. Silbi bayad. So di ta kaingon, di ta mingon nga di mudawat na supak mi na kinsa man nato musupak niyoy ang Dios amahan, kinsa may musupak nato sa balaang kasulatan, pulong sa Dios.
So, sa ilang mga panginabuhi, abot silang panginabuhi, gipangayo sad ang yan lang na to ikapulo, mga saad o mga ikapulo. Dawaton sa ilang mga Levita o mga saserdote sa tinuang Judaismo ang maong bayad sa kahago. Nga na nagsuhol sa kahago. Kay, nahibaw man ko Ginoo kay mingon lang nga, sige, hatag lang mo sa gusto ninyo. So, kita mong pili-pili sa gusto, ang pinakagamay yun. Sa ito pa dili, mabuhing nag-alagad sa templo, nga naglimpyo sa templo, mga Levitang nag-andam sa mga paghalad, sa ilang pagpili o mga karnero, nga limpyo nga ihalad nila, o usap sa pag-andam nila sa mga pakigpulong ilang gamiton gikan sa Sagrada Scriptura, the scrolls or the scriptures. So, doon na sila kahago. Yan na nagsuhol sa kahago. Ugato sa ning mabasa sa Números 18:20-21 nga matud pas Ginoo nga tagan yung suhol sa kahago ang mga naghago diya sa templo sa Dios. Niya sa Números 21:21-24. O ganiya karon gihatag ko sa mga anak ni Levi ang tanang ikapulo sa Israel. Sa ito pa labor tithe 10%. Alang sa panulundon nga tumbas sa ilang pag-alagad. O si panulundon, bayad o suhol tungod sa ilang pag-alagad. Bisan sa pag-alagad dito sa templo. O suka ni ana sumpay ang mga Levihanon magabuhat sa pag-alagad dito sa templo sa katiguman o silang magadala sa ilang sa ilang mga halad sa kasalanan. Kini mo ang balaod nga walay katapusan ngadto sa iyong kaliwatan. So, sabi ni kabalaod nga gisgutan ni Yahweh nga walay katapusan. So, mao na nga naagyon. O si Jesucristo sa San Lucas 17, mingon siya, kining mga tao nga nagsunod kanako, nagalagad kanako, buti pasabot ng apostolis, doon na mo'y katungdanan sa pagsuhol kanila. So, suhol gani, doon nag-amount. Nasulat na sa kasulatan. Si San Pablo sa 2 Corinto 8:11 mingon siya, nga may tungod sa may balita akong giwaliway bayan. O mga himaya sa Dios sa pagsangyo sa may balita. Ang mga pagpandong sa kamot o pagpaayog masakiton, way bayan. Pero nangayog suhol sa akong kahago. O San Pablo na. Nangayog suhol sa iyang kahago. Bago na ng tugon, dilis na ang tugon, pero doon ay relation, doon ay kadugtungan. So, the answer is, that is the will of God. Ya sa buhat 8:20, Simon Magus nagdagdaghang kwarta, nga sinakong kwarta. O gingnan niya si Pedro, Pedro, gahini ko si mong gahom, o bayran ko na. Pilang imong gusto nga presyo, bayran ko na. Si pong San Pedro, Simon, ang imong pagkadautan o ang tuyo nimong dautan, dili angay sa himaya sa Diyos. Dili nimo mapalit ang himaya sa Diyos. Manang ka na mga sakramento, the power of the sacrament, dili na ito mabayran. Ambot-sabot na nga suhol sa kahago. Aron mabuhi san ang nag-alagad sa templo. Nala sa Biblia. Naa sa 1 Corinto 9:13. Nga kadtong nag-alagad sa templo, mabuhi san sa halad sa templo. Kasi mga halad sa templo, katong isgutan na itong labor tithe, mga suhol sa kahago. Gamiton sa mga Levita, kay dili sila tugutan nga manginabuhi pinagi sa pag-uma, manginabuhi pinagi sa negosyo, manginabuhi pinagi sa ilang katakos of professional skill. No. You have to focus in the temple of God. And that is the will of God. Doon ay suhol sa kago, sa 27 sa Leviticus, doon na po'y presyo. So why do you wonder nga ang simbahan mo atag og presyo sa suhol sa kahago? Nga resibuhan kay doon na may accounting ang simbahan san kay iguman sa kabuan manwildo man ang simbahan sa mga empleyado, mga buhi, mga nagtrabaho, mga katekista. So kinahanglan nga doon ay resibo aron nga naay saktong pagkahin sa nadawat ug sa gasto alang sa katuyuan simbahan.
Muna atong tubag sa may pangutana ni Carlo Badenas. Unya gitubag nato sumala sa Biblia. O daghan pag mga pangutana nga atong madawat og madungog karon taon pero niya may mga mahinungdanong pahibaw ato sang tagdon kining mahinungdanong pahibaw karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Maigsoon balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko, nel volitum nisi precognitum. Dili ta makahigugma sa usa ka tinuan sa atong pagtuo kun wa tay kaybaw. Manakinanglan ta sa pagtuon sa dalang kasulatan primarily sa teachings of the Catholic Church, history of the Church, aron malig-on o mamatarong ang atong mga sukaranan. Sa kugingon nel volitum nisi precognitum, isabak sa nga sa pag-ingon nga ang atong mga pangatarungan way gahum gabuk kung walay pasukan sa kamatuoran manang duol ug kan manang kanunay kong mangutana nga kung namatay ang Dios naaman sa 1 Corinto 6 1 Timoteo 6 ikaw o Dios nagpuyo sa kahayag nga di maduol ikaw bugtong nga dili mamatay. Nabay bugtong nga dili mamatay nga inyong patyon. Sa may explanation nga ang Dios patyon. Tungod dai kay ang lawas ni Kristo siyang tawhanong kinaiya namatay gipahid attributed or predicated to the divine person nya the effect is namatay po ang divine person. So di man mamatay ang Dios kay bugtong nga dili mamatay. Nabay bugtong dili mamatay mapiktahan sa kamatayan. By the way, ang atong kuyog ron sa si Dede sa Barques, sa mga shares of the Catholic Charismatic Youth Groups. O nikuyog siya ni atong duha ka adlaw sa pilgrim sa Marian Shrines, mahal nga birhen nga mga timaan, mga kapilya o simbahan nga gihalad para kaniya. Nga gikan yun sa Portugal ang grupo, obispo nga nagsuroy niya usa si Dennis Abarquez, ukuyog sa si Carlo Badenas, ning duha ka adlaw nga pilgrims nga daghang kailan kasinatian sa mga pagampo o mga pagtulunan nga giyagyag sa mga pare o sa obispo.
Uban sa nato si George Torrefil sa Catholic Faith Defender niya yano mapobsanon nga tao. Sa dagha mga kaygayonan sa pagtagbo sa mga diskusyon sa Plaza Independencia, iya gipaminaw mapobsanon nga namati, niya motubag sa nga digdong ug bugnaw nga pagpamahayan. Mo ba nato? Pero nahon nato si Dennis Abarquez. Daghang salamat Balsog og mayong hapon kanimo og sa tanang mga televiewers sa katinawan sa pagtuong Katoliko. Og also greetings nako diha sa tungkop Minganilya nila ni Brad Edwin Paraguso og sa iyang pamilya og labi na gyud sa Punta Princesa sa among kauban sa misyon si Brad Fred Tundag, Brad Crispin Tangpos og ni Sister Girly Tabar sa CFD Lourdes chapter. Balsog kaniya ko pangutana about ining proper attire. Usa sa mga issue Balsog sa pundok sa Catholic Charismatic Renewal sa Laray nga ang mga youth muatin sa maong prayer meeting nga dili proper ang attire. Unya Balsog makita nato sa adlawng Domingo kanang inigsimba ang mga youth o atong mga kabatan-unan dili gyud mag proper attire sulod sa simbahan. Maihapra ang mga tao nga magligdong sa sinuluban. Ang akong pangutana Balsog, gibutang man gyud na diha sa simbahan kung unsa gi proper attire nga angayan sulubon sa mga tao kung sila mosimba sa templo sa Dios. Wala ba kini Balsog gi pahimugatan sa simbahan kining proper attire kay kadaghanan Balsog sa mga batan-on nga gibaliwa ang maong post or naa sa simbahan nga mga proper attire nga sinuluban. O gani Balsog ang uban mingon nga dili magtan-aw ang Dios sa postura o sa imong sinuluban kundi ang imong kasing-kasing mao'y tan-awon sa Ginoo kung sincero ba ang imong pagsimba niya. Unsa may ika-advise Balsog sa simbahan niining mga batan-on nga wala gyud sila makabantay o wala gyud gibugati ang pag-proper attire sa simbahan. Unsa may tubag sa simbahan ani Balsog? Ako na nga itong patubagon ang puong sa Diyos. The Word of God is always powerful, the greatest and the most powerful guidance for morality. Sa 1 Timoteo 2:9 nagingon, mausap nato dinhi nga ang mga babae nga magsulob og bisti silang kugalingon nga mahiangay uban ang kaligdom o kabuutan. Nga ang babae nga magdayan-dayan silang kugalingon sa bisti nga mahiangay uban ang kaligdom o kabuutan. Sumugin na yung nga itong sukaranan nga ang kabuutan sa kalag, kabuutan sud sa itong kasing-kasing, mapadayag sa unsig sulog na to. Nga mahiangay sa kaligdom o kabuutan. Yang tuyo kay simbahan man na nga dili ta makatintal sa nanimba kay nguban nga pinahabwa kayong dughan nya sa buko-buko nya mugbo kayo ang sayal. So kini maka batubalan ni sa pagbati nga tawhanon musud-ong niya mangilang pangisip panghunahuna matukmod sa mga malawayong tinguha. So therefore dili na angay, dili na ligdong, dili na buutan. Mo na gisulti sa pong Ginoo niya. Agisgutan pamistig yun. Ang atong yung pagsulob yun sa sinina sa usa ka babae. Labi na sud simbahan. O bisag dili sud simbahan. Palitan mag-short, maglakaw niya, pakita yun silang mayong gasa sa ilang mga pamanit pa. Pero maka tukmod man sa daotang una-una, daotang pagbati. So that is scandal. Kung skandalo, usa ka buhat, usa ka pulong nga makaangin pagpakasa sa ubang mga tao. And that is mortal sin. Imagine makaangin, pila ka kagatos ka mga tao kung magsulob kang malaway, nga magunahon na, mga masturbation, mga huna-huna nga malaway, maulagon nga pagbati, sala naman na. Nasuwat man na sa Biblia. So di modo, ang atong simbahan sa Lourdes Pares, Punta Princesa. Dako kay ng kartula diha, unsay ang isulob sa mga babae, dili adunay buk ino nato nga dili pinahabwa ang dughan ug buko-buko niya sayal
Sa mga lalaki, sulog yung karsones, dili magkamisin, nga mag sapatos ba? So, naitamdanan sa buutan o maligdong nga paagi sa pagsulob og biste sud simbahan. Ug bisan sa gawas kay dili man kay ang simbahan ra naa diha ang ginganlan nato o dapit altar sa paggamay na puon. So balik ko na to, natubag na to ang pangutana ni Dennis Sabarques. Nya budalikyat tenta, suwelangan ni Brad George Torrefield. Dan salamat Bradsok, maayong hapon kanimo nya, maayong hapon karatong tanan, labi na sa itong mga televiewers nga kanunay nga nagsunod niya itong programa o sa itong mga online viewers. Nya, greetings na ko diya sa Paknaan, Mandawi City, sila si Brad Christopher Andrino o si Brad Vicente Inting Badal. Nya diya sa Mambaling, Cebu City, sa San Roque Parish, si Arnolfo Antigua, Brad Arnolfo Antigua o siyang kapikas nga si Higit Antigua nga kanunay po nga naglantaw niya itong programa. Busok ang akong pangutana, basok ako pasok ka diri sa tuli, basok kini pagtuli ba nga sa Genesis 17 basok 9 hangtod sa 11 nga Ginoo nihatag yung pakigsaan ngadto ni Abraham nga ang tanang mga lalaki gyud basok kinalang tulion gyud mao na pakigsaan niya punya kay naam nas Biblia basok nga tumanon gyud sa pero doon na may mga lugar basok nga naagid ang ilaha dito sa tagko sa wagi sila tuli basok kunya utana ta atong gikuan ang ilang rason kuno basok sa katigulangan pagbiran nila nga wala tuli kay mao lagi kuno basok kay ang unsay gi-design kuno sa Ginoo dili kuno pwede nga gubon ba ug unsay gi-design ba dili pwede la kay ang pagtuli pagguba mo kuno na kay kuan mo tong panit di kuan na ba mo na ilang rason basok nya kuwaritas bagong tugod basok sa Kolosas 2 basok 11 hangtod sa 12 nga ang bunyag basok mao ang tuli kaniadto basok mao say hulip sa tuli ba nga sa 8 ka adlaw si Jesus gi tuli man to nya mao na siya nga bunyag sa sa bagong tugon. So akong pangutana basok kay ang bunyag basok mao man tong tuli kaniadto so pwede ra day basok nga ang mga lalaki pwede ra di ay nga dili sila pagpatuli kay mura magwala na hatagig bili kasi bagong tugon kay mao kuno toy puli sa kuan tuli ang bunyag. So naa sila rason basok nga di sila magpatuli basok gusto ba ni basok nga ang bunyag mo may puli sa tuli so pwede ra ba basok nga dili na magpatuli nawa na ba ni bili ang katong pakigsaan sa Ginoo ngadto ni Abraham nga tanang laki tulion paliho ko pagpatin-aw ni basok dang salamat. Una nga sukaranan sa hygienic purposes and intents nga ang batanon nga tulion para sa hygienic purpose. Lord sabot nga nagtuong nga doktor nga in that way nakatabang sa hygienic Lord sabot sa kalinisan. Kay kitang malaki ni bawo man nga ang usa ka pisot na sa suod sa iyang lawom siyang kinatao doon ay marag pulverizing marag na nga pulbos mga that's really not good for the health no manang i-circumcise siya that is the hygienic purpose. Pero sa mga Israelitas mga Hudiyo sa imong gibasa sa Genesis 17:12-14 human sa wow kadlawng edad sa batang lalaki circumcision sabi niya mo nagtuli pero dili na usa ka exercise usa ka pagbansay nga London lawas nun nga tinguha o kalinisan nga tinguha dunay kahulugan nga kadtong gisirkunsidahan matud pa giangkon sa Dios nga iya o kanang bata muila nga siya gipanag-iya na sa Dios mao na ang religious meaning of that nga pagpaagas og dugo just a prototype of the shedding of blood of Christ. Muna imong gihisgutan sa to na Kolosas 2 11 nga tusunahan nga ang circumcision kaniadto sa atong panahon mao bautismo nga dili kay sa pagsamad pagpaagas sa dugo kundi pinaagi sa dugo ni Kristo pinaagi sa bunyag na limpyo kita o nabalaan kita. So there is the parallel of the circumcision of the Old Testament and the baptism of the New Testament nga ang meaning is more closeness to Christ sa Colossus Galatia 3:27 mingon si San Pablo ang gibunyagan sa ngalan ni Kristo
nagsulob na ni Kristo. Nya ang edad sa bata nga gisirkunsidahan 8 ka adlaw. Muna mga osad ka adlaw namindugay sa kabuan nga bunyagan ng bata aron makasulob na sa presensya ni Kristo nga na natong sanctifying grace. So mo na ang meaning niya na. So kung doon ay usa ka grupo sa mga tao nga kultura, dili sila magpa-circumcise, dili sila patuli, there's nothing wrong with that with regard to religious aspiration. Because in the New Testament, ang giparallel sa circumcision o circumcidahan ng bata, mao na ng baptism. So kung doon ay dapit o mga tao nga ang kultura di gud magpatuli, nothing somewhat erroneous act, erroneous remaining as is, wala labot sa kaluwasan sa tao. Muna ang buti pa sa buti niya na nga ang bagong tugon nagahimo og kining pagpahamugat sa kahulugan sa bagong tugon gihatag ang bagong pagpahimugat sa kahulugan sa circumcision nga mong baptism. Muna atong tubag ni Brad George Torrefield, balik ta ni Dennis Barquez. Daghang salamat pag-usab Barsok ug maayong hapon kaninyo pag-usab sa mga televiewers nato sa CCTN Channel 47. Barsok, regarding sa proper attire Barsok, agig sumpay Barsok, niining gitawag nga confirmation nga diha sa confirmation Barsok, usa sa mga sakramento, ang usa ka tawo nga dili makumpirmahan unya naatol sa kanang kamatayon. Kay dunay nangutana diri Barsok nga kung dili nimo makumpleto ang sakramento gawa sa bunyag na maabtan kas kamatayon na wa kay kumpirma, unsa man ni ka tinuod Barsok nga matod pa sa uban nga dili kuno kakasud sa gingharian sa langit kung wala kay confirmation gawas sa bunyag. Unsa may explanation Barsok sa simbahan nga kung usa ka tawo inosente unya wala makumpirmahi naabtan sa kamatayon, bunyag ra ang iyang nadawat nga sakramento o uban pa walay confirmation. Unsa may hukom sa Ginoo ni Barsok, makasud ka na siya Barsok sa gingharian sa langit or dili kay wala man siya confirmation nga sakramento. Wala ko patin-aw ni Barsok. Mao gyapon ang atong baruganan. It must be always based upon the Holy Scripture if we do answer that question. Atong ipasukat sa balaang kasulatan. Sa San Juan 3:5 mingon si Jesus, gawas ang tao, mataw pag-usab sa espiritu ug sa tubig, dili siya kasuod sa langit. Sa to pa necessity, very necessary to have that baptism matod pa ni Kristo. Gawas ang tao, mataw pag-usab sa tubig ug sa espiritu, di siya kasuod sa langit. Ya si San Pedro, 1 Pedro 3:20-21, nga ang tubig nagkahulugas bunyag. Sa to pa kinahanglanon kay ang bunyag alang sa mga bata tungod kay maingon nga ni takot ang original sin nga tos bata pa kinahanglan sa mahimong kuhaon na pinagi sa grasya sa bunyag nga bata pa kay mo na gisultin San Pedro sa buhat sa mga apostoles 2:28 klaro kay nga para ni sidagko mayo San Pedro pag hinulsol kamo sa inyong mga saha magpabunyag kamo aron makadawat mo sa pasaylo sa inyong mga sala o sa Espiritu Santo. Para sa dako gyud kay pinulsulon man. Pero kining sa ara dili lang alang kaninyo, kundi alang sa kabataan. Ako gitanaw sa Griego ng kabataan, teknoes. Ang singular na teknion. Ang teknoes children. Ya, mga bata gyud. So appeal ang bata sa bunyag. Matod pa ni San Pedro, kining saara dili lang alang kaninyo sa katong mga dagko na nga pinulsulon kundi alang sad sa mga kabataan. So sa the scope and the integral power of the sacrament dili lang sa mga dagko kundi sad sa mga kabataan. Busa gikinahanglan kayo ang bunyag para sa kaluwasan. Wa maghisgot sa konfirmasyon. Kaya ang konfirmasyon, that is the gradual development of maturity in religious aspect of man. Mao ang konfirmasyon. Dagko na ang konfirmahan kasagaran. Ato nang mabasa sa buhat sa mga apostoles 8:14 ngadto sa 16 nga dito sa kalugar sa Samaria, doon ay mga taong nabunyagan. Pero wala makadawat sa Espiritu Santo. Mao na nga nanumbong ang mga tao ngadto sa mga apostoles, doon na may nabunyagan
pero wa man makadawat sa Espiritu Santo. Unsay kung ni San Pedro pabuta mangadto mi. Muna si San Pedro kuyog sa usas mga apostoles mi padayag sa doktrina sa Holy Spirit. May padayag sa doktrina may tugos baptism. O na kaplagan nga katong bunyaga dili kompleto. Kay I baptize you in the name of Christ. Dili man na mo eksaktong gitundo ni Kristo. Bunyagi sila sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Kuwang. Murag kompleto ni San Pedro, o siyang kauban ng apostoles, o paghuman, nakadawat na sila sa Espiritu Santo. So, the sacrament of confirmation is somewhat addendum, dugang sa bunyag, aron sa paglingon kaniya, sa pagsangkap kaniya sa gasa sa Espiritu Santo, sama sa kaibalo, may tungod sa pulong sa Diyos. So, nakumpleto. Pero ang bunyag buoy, ngayon lang, necessary yun. Gawas ang tao magpabunyag, dili kasuod sa langit. 16:21 sa San Juan, ang bata tao man. Apil sa bunyag ang bata. Mauna nga, kung galing mamatay ang tao, nga makonfirmahe, pero nabunyagan siya, gipuy-an niya ang sakramento sa bunyag. Sa pagbago siya kinabuhi kanunay, maluwa siya. Maluwa siya. Bisag wa siya makadawat ng sakramento. Sa atong panahon, ang magpakasal, kinahanglan binunyagan nga Katoliko, niya konfirmado sa sabot hamtong ang ilang pangunahon na with regard to the sacrament of confirmation, that is to equip the man or woman going to the sacrament of matrimony, nga sila kamauna sa pulong sa Ginoo, pagtulunan sa Ginoo mo nang gisagol yun diya sa maong sakramento sa konfirma ang knowledge of faith, pagtulunan. Muna ang pangutanan ni Carlo Barinas kung si Dennis sa Barcos kung mamatay ng way konfirma, maluwas ba? Maluwas gihapon basta na bunyagan o nagpuyo sa buutan nga kinabuhi. Yabtan tas panahon da. Doon na rin nagutanan ako nga doon na ba ni Ripley Dong? Doon na ni Ripley Dong sa matong rasa sa Adawa. Sa gabi na sa kining sa Martes. So doon na ni Ripley John sa Adawa John Martes gyapon sa gabi. Alas 8 oras. Alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 laadlaw Martes, doon na tayo replace atong programa. Nya salamat kayo siya magduyog ka na mo ni atong tulumanon, doon na lay jutay nga paibaw nato nga ang atong libro ang yan lang nato argumento bibliko. Gamay ra kay na siya pero daghan kay pagtulunan nga suod mga atake sa mga relihiyon with due respect to them, tubag nya pamphlet ra gyud masud parehara ini kadako masud sa bulsa nya barato kayo nya ang imprinta magod doon na mag-iberanan panghatag ko tanan nato pero ang Archdiocesan Book Center mo inaanay kung madto ka sa Archdiocesan Book Center tubang kas Cathedral dapit sto nya doon na sa gipada atong taga Manila nga sa Catholic printing Living with Christ. Akong ibasa meditation nindot sad naagya po ni sa Archdiocesan Book Center. Nga akong libro, Armadura Divina, Kaagis mga Santos, Katinawan Volume 1, Volume 2, Volume 3, kunya ang Argumento Bibliko, ang Taming, na diha, nasa daghang kay mangita niya na, niya, ang uban mga Catholic Charismatic doon ay seminar, nagdaan sila niya paghatag sa ilang mga attendance. Lipay kayo. Katapusan, ang akong tamod sa mga palipay o pasalamat sa taga-Talisaynon sa Mayor Samsam Gulyas nga giayuda gyud ang tanang mga makalilisang pandemya o sa bagyo giatubang niya panghatagan og ayuda o gibayran gitagan sa bayad ang mga kaigsunan nato nga mo ospital nga ang ilang tambal di mapalit diya sa butika nya ang laboratory test sa high precision siya nagbayad kung mamatay ng sa kaigsuon nato libre ang lungon, libre ang embalming, libre ang paghatod ngadto sa cemetery. Ingon sila, kini ang mayor sa mga kabus, mayor sa bisan sa mga dato, kay makiangayon siya. Kanya, kauban niya si Choy Asnar, Vice Mayor, o si
Attorney Rocky Bass, si Lito Bacaltos, si Maning Cabriana, Rudy Cabigas, nga kung pagumangkon nga buutan kayo, Rudy Cabigas, o si Danny Caballero, o si, na itong mga kauban sila, si Gail Restauro, si Ferdi Rabaya, si Xonat Ophelia Ilanan, Digul Golias, o si Lister Daan. Puwersado kayo ang eksperyensya, duyog sa pagtabang sa Mayor Samsam. Diyos magapanalangin kanalo. Salamat o tagbuta po ning atong tulumanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Okay. Hail to thee, true body sprung from the Virgin Mary's womb, same that on the cross was hung, bore for man the bitter doom. Sweet Jesus, Mary's Son, thou whose side was pierced and flowed, both with water and with blood, suffer us to taste of thee in our life.